So ayan. So magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Raymond Nagbing, kasama ko ang aking kapwa consultant na sina Marjorie Moralios, Adam Nono, at Ana Patricia Romanos. So, kami po ang bumubuo sa The Ethical Compass Consultancy Group. So, malugod po namin kayong tinatanggap sa aming ethical webinar or ethics webinar na may pamagat na Understanding Personal Nature, Human Dignity, and the 7-Step Ethical Decision-Making Process. So, by the way, sa larangan ng marketing, araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon. So, may mga pagkakataon po na kailangan nating mamili sa pagitan na kung ano ang makapagpapataas ng kita or kung ano ang tunay na tama para sa mga tao. Dahil dito, mahalagang magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa ethics upang matiyak na ang ating mga kilos ay hindi lamang legal at profitable, kundi moral at makatao rin. So, sa webinar na ito, tatalakayin po natin ang personal nature, human dignity, and the 7-step ethical decision-making process bilang gabay sa paggawa ng responsableng desisyon. So kaya naman, inaanyayahan namin kayong makinig at makibahagi sa ating talakayan. At bago po tayo magsimula, nais po muna naming ipakilala or nais ko po munang ipakilala sa inyo ang aking miyembro. Ako po si Raymond Nagbing at magsisilbing host ng webinar na ito. Ako rin po ang tatalakay sa human dignity. Kasama ko rin po si Marjorie Moralios na magpapaliwanag tungkol sa personal nature and human person. At narito rin po si Adam Nono na tatalakay sa ethical thinking at sa unang bahagi ng 7-step ethical decision-making model. At syempre si Ana Patricia Romanos, siya naman po ang magpapaliwanag sa mga natitirang hakbang ng modelong ito kung paano ito nagagamit sa paggawa ng ethical decisions. Ngayong kilala na natin ng bawat isa, magsimula po tayo sa isang simpleng tanong. So, halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon. Isipin po natin na kayo ay isang marketing manager. May bagong produkto ang inyong company at napag-alaman ninyo na kapag dinagdagan ninyo ng exaggerated claims ang advertisement, mas maraming tao ang bibili. So halimbawa, nakalagay sa advertisement na guaranteed na papayat ka ng 10 kilo sa loob ng 1 linggo. At ngunit alam ninyo na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang claim na ito. Tama? Ngayon ang tanong ay, papayag ba kayong gamitin ang advertisement na ito? Maaaring may ilan sa atin ang magsasabing oo dahil tataas ang sales. May ilan naman na magsasabing hindi dahil maaaring malinlang ang mga consumers. So makikita natin dito na may conflict po sa pagitan ng profit and honesty. At dito na po magsisimula ang usapin ng ethics. Ayan, so bago po tayo mag-start sa ating talakayan, narito po muna ang ating mga layunin sa ating webinar. Una, maunawaan po natin kung ano ang personal nature ng isang tao. Ikalawa, matutunan natin ang kahulugan ng human dignity. At ikatlo, maunawaan natin kung bakit ang human dignity ang nagsisilbing norm or sukatan ng morality. Ikaapat, matatalakay natin ang 7-step ethical decision-making model. At ang panghuli, makikita natin kung paano ito magagamit sa mga sitwasyong nararanasan natin sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay. At para simulan natin ang ating pangunahing talakayan, narito po si Marjorie. Maraming salamat, Raymond. Bago natin matukoy kung ano ang tama at mali, mahalagang maunawaan muna natin kung saan nagmumura ang morality. Kapag sinabing morality, ito ay pamantayang ginagamit natin upang malaman kung ang isang kilos ay mabuti o masama, tama o mali. So, madalas natin itong
tinatanong sa ating sarili, tama ba ang gagawin ko? Makakabuti ba ito sa iba? Makatarungan ba ang desisyon ko? Kaya ayon kay Reyes, ang ground and norm of morality ay matatagpuan sa personal nature at human dignity ng tao. Ibig sabihin, ang mismong pagkatao natin ang nagsisilbing batayan ng moralidad. Kung nais nating malaman kung ano ang tama, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang tao at kung ano ang kanyang halaga sa mundong ito. Ngayon naman ipag-usapan natin ang personal nature of human person. Kapag sinabing personal nature, tumutukoy ito sa mga katangiang matatangi sa tao. Hindi tayo katulad ng mga bagay na walang kakayahang mag-isip. Hindi rin tayo kumikilos batay lamang sa instinct. Bilang tao, mayroon tayong intellect, freedom, at responsibility. Ito ang mga katangiang nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng moral decisions. Dahil dito, ang tao ay hindi basta-basta gumagawa ng kilos. Nag-iisip muna siya, pumipili, at pagkatapos ay inaako ang responsibilidad sa kanyang mga naging desisyon. Sa slide na ito, mas papalilimin natin ang tatlong pangunahing katangian ng personal nature. Una ay intellect. Ito ang kakayahan nating mag-isip, mag-analyze ng situation at gumamit ng tamang pangangatwiran bago gumawa ng desisyon. Pangalawa naman ay freedom. Bilang tao, mayroon tayong kakayahang pumili, hindi tayo napipilitang kumilos tulad ng isang makina. Ikatlo naman is yung responsibility. Dahil mayroon tayong kalayaang pumili, may pananagutan din tayo sa mga bunga ng ating mga kilos. Ang tatlong ito, ang dahilan kung bakit inaasahan sa tao na gumawa ng mabuting desisyon at umiwas sa mga maling gawain. Ngayon, bakit mahalaga ang personal nature? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang tao ay isang moral agent. Ibig sabihin, may kakayahan tayong kilalanin ang tama at mali. May kakayahan tayong pumili at may kakayahan tayong managot sa ating mga kilos. Bilang marketing professionals, mahalagang tandaan na ang bawat campaign, advertisement at promotional activity ay may epekto sa mga tao. Dahil dito, hindi dapat tratuhin ang mga consumers bilang paraan lamang upang kumita. Dapat natin silang tratuhin bilang mga taong may dignidad at karapatang malaman ang katotohanan. Kaya ngayon, naunawaan na natin ang personal nature ng tao. Mas madali na nating mauunawaan kung bakit may natatanging halaga ang bawat tao. At upang mas mapalalim pa ang konseptong ito, narito na si Raymond upang talakayin ang human dignity. Thank you. Ayan, so marami pong salamat, Marjorie. Kung ang personal nature ay tumutukoy sa mga katangiang taglay ng tao, tandaan po natin na ang human dignity naman ay tumutukoy sa halaga ng bawat tao. So, ang human dignity ay likas at hindi nawawalang halaga ng bawat tao. Okay? So, hindi ito nakukuha sa pera. Hindi rin ito nakukuha sa edukasyon. Hindi ito nakukuha sa popularity or kapangyarihan. So, taglay po nito ng bawat tao dahil siya ay isang tao. At dahil dito, ang bawat tao ay nararapat igalang at pahalagahan. Okay? So, sa slide na ito, makikita natin kung bakit ang bawat tao ay may dignidad. Una, bawat tao ay may halaga. Pangalawa, bawat tao ay nararapat na igalang. Pangatlo, bawat tao ay may karapatang dapat protektahan. At higit sa lahat, ang dignidad ng tao ay hindi nakabatay sa kanyang yaman, status sa buhay, kasikatan, or tagumpay. Sa madaling salita, ang isang janitor, isang CEO, isang estudyante, isang pulube, ay pare-parehong may dignidad bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating tratuhin ng lahat ng may respeto at pagkilala sa kanilang pagkatao. Ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit ang human dignity ang tinatawag na norm of morality. So, kapag sinabing norm, ito ang pamantayan or sukatan na ginagamit natin upang malaman kung tama or mali ang isang kilos. So, ayon kay Reyes, ang isang kilos ay moral kung ito ay nagbibigay galang sa dignidad ng tao. Halimbawa,
kapag ang isang desisyon ay nagpoprotekta sa karapatan ng tao, nagpapakita ng respeto, or kay nagtataguyod ng nakapakanan ng iba, maituturing po natin itong moral. Okay? So sa kabilang banda, kapag ang isang kilos ay nanlamang, nanloko, or ginamit lamang ang tao para sa pansariling interes, ito ay isang immoral. Okay? Kaya sa tuwing may pagdududa tayo kung tama ba ang isang desisyon, maaari nating itanong sa ating sarili, nire-respeto ba nito ang dignidad ng tao? Kung ang sagot ay oo, malaking possibility ito na ito ay isang moral na desisyon. Okay? At bilang mga marketing practitioners, napakahalaga po ng human dignity sa ating profesyon. Sa marketing, hindi lamang po produkto ang ating binebenta. Nakipag-ugnayan na rin tayo sa mga tao, di ba? So kaya mahalagang maging tapat tayo sa ating mga advertisement and promotions. Kasama sa ethical marketing, yung honest advertising, transparent communication, and of course, pagrespeto sa consumers. So halimbawa, kung may side effect ang isang product, dapat itong malinaw na ipinapahayag sa mga consumers. So sa kabilang banda, kabilang sa unethical marketing yung false advertising, the hidden charges at misleading claims. So kung kapag niloloko natin ang isang consumer para lamang makabenta, hindi natin nirerespeto ang kanilang dignidad bilang tao. At dito natin nakikita kung bakit mahalaga ang ethics sa marketing. So ngayong malinaw na po sa atin ang personal nature at human dignity at bilang batayan ng morality, ang susunod nating tanong ay, paano tayo makakagawa ng ethical decisions kapag nahaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon? At para po sagutin niyan, narito po si Odette. Maraming salamat, Raymond. So ngayon na nauunawaan na natin ang mga batayan ng morality, pag-usapan naman natin ang ethical thinking. So ang ethical thinking ay ang proseso or maingat na pagsusuri bago gumawa ng isang desisyon. Hindi ito simpleng pagsunod lamang sa gusto natin o sa sinasabi ng iba. Sa halip ito ay paggamit ng ating isip upang suriin kung ano ang tama, makatarungan at makatao. At mahalaga ito dahil sa totoong buhay lang, maraming sitwasyon ang walang simpleng sagot. Minsan kailangan nating timbangin ang iba't ibang values, interes at posibleng epekto ng ating desisyon. Dito na pumapasok ang ethical thinking. At bago pa natin malaman kung ano ang ethical thinking, mahalagang malaman muna natin kung ano ang hindi nito ibig sabihin. So una, ethical thinking is not a personal preference. Hindi porket gusto natin ng isang bagay ay tama na ito. Pangalawa, ethical thinking is not based solely on emotions. Pagamat mahalaga ang feelings, hindi dapat emosyon ang batayan ng moral decisions. Pangatlo, ethical thinking is not a mere conviction. So, hindi dahil naniniwala tayong tama tayo, tama na talaga tayo. At ang panghuli, ethical thinking is not a majority opinion. Hindi porket marami ang gumagawa ng isang bagay ay moral na ito. Dahil ang ethics ay nangangailangan ng masusing pagsusuri, tamang pangangatwiran, at paggalang sa dignidad ng tao. At ngayon naman ay simulan na natin ang 7-step of ethical decision-making model. So the first one is gathering the facts. So bago tayo gumawa ng anumang desisyon, kailangan muna nating malaman ang buong sitwasyon. Hindi tayo dapat agad humusga ng hindi kompleto yung impormasyon. Mahalaga na matanong muna natin, ano ba talagang nangyari? Ano ang mga impormasyon na mayroon tayo? Mayroon pa bang mga detalye na kailangan nating alamin? Halimbawa, bago husgahan ng isang advertisement bilang misleading, kailangan muna nating suriin kung tama ba ang impormasyon at may sapat bang ebidensya para suportahan ang claims na ito. Dahil ang tamang desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Pagkatapos nandito na tayo sa pangalawa, which is identifying the stakeholders. So ang stakeholders ay ang mga tao o grupong maapektuhan ng ating desisyon. So sa isang marketing campaign, maaaring kabilang dito yung mga consumers, the employees and managers, investors, and even the suppliers, and of course, the community. So mahalagang tanungin muna natin, sino ang maapektuhan, paano sila maapektuhan, at ano ang kanilang mga interes.
Dahil bilang ethical decision makers, hindi lamang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi pati ang epekto ng ating mga desisyon sa ibang tao. And for our next step, it is to articulate the dilemma. So sa habang na ito, malinaw nating tinutukoy kung ano talaga ang ethical issue. Minsan kasi hindi agad malinaw kung ano yung actual na problema. Minsan kailangan nating tukuyin kung ano yung mga values and principles na nagkakaroon ng conflict. Halimbawa, sa isang advertisement na exaggerated claims, maaring ang dilema ay pipiliin ba natin ang mas mataas na profit o ang pagiging honest sa consumers. Dahil kapag malinaw na ang dilema, mas madali na nating masusuri ang mga posibleng solusyon. At para sa susunod na 4 na hakbang ng modelong ito, narito si Patricia. Salamat! So, maraming salamat, Odem. So, matapos nating matukoy ang ethical dilemma, ang susunod na hakbang ay list the alternative. So, dito hindi tayo agad pumipili ng isang sagot. Sa halip, sinusubukan natin maghanap ng iba't ibang posibleng paraan upang masolusyonan ang problema. So, halimbawa, sa kaso nga ng misleading advertisement, maaaring ang mga alternatibo ay una, ipagpatuloy ang advertisement. Ikalawa, baguhin ang claims upang mas maging tapat at makatotohanan ito. Ikatlo, gumawa ng panibagong campaign na mas transparent sa mga consumers. So ang layunin ng hakbang na ito ay magkaroon tayo ng sapat na pagpipilian bago gumawa tayo ng final decision. So pagkatapos natin makabuo ng mga alternatives, kailangan naman natin itong suriin gamit ang mga ethical principles. So yung mga ethical principles, which are the utility, rights, justice, common goods, and virtue. So dito sa mga ethical principles ito, may mga tanong. So for utility, alin ang may pinakamaraming mabuting maidudulot? So for rights naman, nare-respeto ba nito ang karapatan ng mga tao? For justice, patas ba ito para sa lahat? Para naman sa common good, nakakabuti ba ito sa mas nakararami? At virtue, pinapakita ba nito ang mabuting karakter? So pamamagitan ng mga principles na ito, mas nakikita natin kung alin yung mga alternatives na may tunay na ethical. So, ang ika-6 na hakbang naman ay weigh the consequences. So, sa puntong ito, sinusuri natin ang mga posibleng resulta ng bawat alternatives. Hindi lang tayo tumitingnan sa positive effects, tinitingnan din natin pati yung mga possible na pinsala nito. So, halimbawa, maaaring tumaas nga yung sales dahil sa misleading advertisement. Ngunit maaari rin mawala yung tiwala ng mga consumers kapag nalaman nila na hindi naman totoo yung claims. Kaya, mahalagang tanongin natin na ano nga ba ang magiging issue nito? Ano ang magiging panganin? Sino ang makikinabang? At sino ang maaaring masakal at maapektuhan? Dahil sa ethics, hindi sapat na tinitingnan lang natin yung mga short-term gains. So, matapos lahat ng pagsusuri, syempre darating na tayo sa huling hakbang, which is the make a decision. Sa puntong ito, kailangan natin pumili at kumilos. Hindi maaaring manatili lang tayo na sa pag-aanalisa. So, kailangan natin gumawa ng desisyong pinakamalapit sa kung ano nga ba yung tama, makatulungan at makatakot. So, mahalagang matandaan natin ang mga desisyon na ito ay humuhubog sa ating pagkatao. Sa bawat ethical decision na ginagawa natin, mas lalo natin pinapalakas ang integridad bilang tao at bilang profesional. So, bakit nga ba daw mahalaga ang 7-step ethical decision-making model? So, una, nagbibigay ito ng malinaw at sistematikong proseso sa paggawa ng desisyon. Pangalawa, tinutulungan tayo nitong masuri ang mga sitwasyon ng mas maingat at mas makatarungan. Ikatlo, nakakatulong ito sa pagresolba ng mga ethical dilemmas na madalas natin nararanasan sa trabaho at sa araw-araw ng buhay. At higit sa lahat, tinutulungan tayo nitong gumawa ng mga desisyong nagpapakita ng respeto sa dignidad ng mga tao. So ngayon na naunawaan natin ng 7-step ethical decision-making model, ngayon magtutungo na tayo sa key takes away. Thank you. Maraming salamat, Patricia. So, bago tayo magtapos, balikan natin ang mahalagang aral ng webinar na ito. So una, natutunan natin na ang morality ay nakabatay sa personal nature and human dignity ng tao. Bawat tao ay may likas na halaga at dignidad na dapat igalang.
Isa pa, ang human dignity ang nagsisilbing sukatan ng moralidad. At ang ethical decisions ay hindi ginagawa ng padalos-dalos, kundi nangangailangan ng maingat na pagninilay. At ang panghuli, the 7-step ethical decision-making model ay nagsisilbing gabay upang makagawa tayo ng mga desisyong makatarungan at makatao. At ngayon na alamin naman natin ang mga refleksyon o aral ng aking mga kapwa-consultant. Thank you, Miss Autumn. So, para sa akin, ang pinakamahalagang aral ay ang pagkilala na ang bawat tao ay may dignidad na dapat igalang sa lahat ng pagkakataon. Ayan, tama yan. So, for me naman, natutunan ko na ang tunay na sukatan ng moralidad ay ang kung paano natin tinatrato ang kapwa natin tao. Tama kayo dyan. Ako naman, napagtanto ko rin na ang ethical thinking ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mali, kundi tungkol sa pagpili ng mas makatao at mas responsableng aksyon. Tama yan. At para naman sa akin bilang mga future professionals nga tayo, mahalagang tandaan natin na ang bawat desisyon ay may epekto sa ibang tao kaya dapat tayong maging responsable sa ating mga pili. Ayan. At dito na po tayo nagtatapos. Dito na po nagtatapos ang aming webinar. So umaasa po kami na mas naging malinaw sa atin ang kahalagahan ng personal nature, ng human dignity, and the 7-step ethical decision making model. So naway magsilbi itong gabay sa ating mga desisyon bilang mga estudyante, mamamayan, at future marketing professionals. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon, maaari na po tayong tumanggap ng mga tanong at komento. At bago po tayo tuluyang magtapos, nais po namin kilalanin muna ninyo ang mga sangguniang ginamit sa webinar na ito. Maraming salamat po muli sa inyong oras at pakikinig. Have a great day everyone, and always remember, ethics is not only about knowing what is right, but also choosing to do what is right. Ayun lang po. Maraming salamat. Paalam.